chapter 3. 1 Timothy chapter 3. First Timothy chapter 3. All right. Verse 1. Verse 1 to 7. Verse 1 to 7. First Timothy chapter 3, verse 1 to 7. All together, verse 1, go. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, nor covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Father, we thank you for tonight. We thank you for, Lord, the opportunity and privilege that, Lord, we can study, we can meditate, and we can learn tonight. It's my prayer that you would speak to us and help us, Lord, na meron kaming mga Bible principle na ma-learn once again out of this passage of Scripture. Especially, Lord, na ito po ay very important, qualification po ng man of God, the servant, ang bishop, na dapat, Lord, his life is not perfect. However, Lord, dapat he must have a good report, a good example to other people. Thank you, and thank you for the good reader. Thank you for the brethren. And this evening, as we go on, we ask that the Holy Spirit will enlighten our mind. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Okay, last week, we talked about, mga qualification, blameless. Next, the husband of one wife. Next, qualification, vigilant, sober. Next, good behavior. What else? Given to hospitality. Okay, and up to teach. And then another thing, we learned last week, the pastor or bishop should be what? Number 3, not given to wine. And then, tonight, we'll talk about striker. Striker. No striker. Anong ibig sabihin, no striker? Okay? He must not be a striker. Okay? The word striker means quarrelsome, no? Not a striker. He is not to strike back. O hindi ka kagad mag-get even. And the word striker, this has twofold application. Dalawa pong ibig sabihin pag striker. Striker, hindi yung palaaway ba? No, hindi physical. Hindi pangbugbog. Yun ibig sabihin ng striker. Hindi ka masyadong fist fight. The word striker, number 1, he is not to be striker with his tongue. Meron din kasi mga pastor na hindi physical, hindi palaaway sa physical, pero palaaway sa baba. Do you believe? Amen? Babaan ba? Okay? Madaling mag-strike back, madaling magsalita, madaling magbitaw ng salita na hindi maganda. Lalo na sa Facebook, kaya ingat. Pero sabi dito, dapat hindi ganoon. No? Hindi dapat. Words often hurt more than the fist. No? Minsan, mas masakit ang word kaysa fist. Kaysa kamao ba? Mas mabuti pa daw yung fist minsan kasi ilang araw yan, mawala ng sakit. Pero ang salita, matagal. Kaya pinagbawalan po sa Bible na dapat ang pastor hindi striker. Hindi lang number 1 sa physical, kundi sa kanyang bibig.
Ay kapag ka ang pastor gani, madada na, ang pastor palaaway na sa baba, ano na yan? Hindi na nag-fit sa qualification ng isang pastor. Dapat, okay? Control niya ang kanyang tongue. Okay? Of course, number 2, he is not to be striker with fist. Una, ang kanyang bibig, hindi striker. Pangalawa, like I said kanina, dapat hindi kilala ang pastor na maraming kalaban, maraming binugbog, o si pastor na involved sa physical, si pastor na involved sa riot, si pastor na involved sa gang. Mahirap naman yung ganon. Baka di yan pastor? Amen? Not striker. So kung ang pastor palaaway, si pastor lagi nai-involve, ay wala na. Wala ka ng dahilan, members, na magpatuloy dyan sa simbahan na yan. Kasi hindi na nasusunod ang qualification ng pagiging pastor, ng isang pastor dyan. Amen? May qualification eh. Not striker. Naalala ko nung isang pastor doon sa Bohol, Carmen, Bohol. Kung alam yung Carmen, doon na locate yung Chocolate Hills. So, isang barangay doon, nakapunta ako mismo. Itong pastor na ito, na-involved, sumunan siya ng barangay. Ipatawag siya ng barangay. Kaya may gikulata siya na teenager. Kasi yung simbahan nila open. Temporary lang. So, napapasukan. Napasukan ng mga tao ba? Hindi closed, hindi secured. Ibig sabihin, walang lock. Yung mga bintana, napasukan. Pagpasok niya doon, ang daming pupo ng tao. Yung loob ng simbahan. So, may nagsabi sa kanya. So, nung nalaman ng pastor, sa sino yung, ito pastor, si ba? Nung may baile dyan, may disco yung pista, sila yung nagrupo, pastor, nagpunta dyan, tapos dyan sila nagtambay. So, baka sila dyan. So, galit na galit yung pastor. Siyempre, sino bang di magalit? Okay lang sana kung aso, pupo ng tao. Talagang parang sumabog yung pastor. Nung nalaman niya, na-identify niya na yung teenager na yon ang positive, di pa niya gi-interrogate, gidritso niya na. Tapos yung pastor, kaya nakapag-aral din ng martial art, gikuha ditso, tapos binugbog. Pasang-pasa yung pastor. So, simple, nung nalaman ng nanay, nagsumbong sa barangay. Ngayon, pinatawag si pastor. Hindi maitanggi ni pastor kasi positive talaga, nagikulata ni pastor. Ayun, nag-ariglo. Otherwise, kung hindi magbigay si pastor ng monetary or financial assistance, kasuhan siya, serious physical injury. Alam niyo, mangbugbog, may kaso yan. Hindi kang kasuhan. Lalo na pag minor. Delikado yan. Kasi pag minor, DSWD, automatic talaga yan sila mag-intervene. Pwede man siguro yun si pastor, ipatawag sa barangay. Di ba? Katawag yung tao na yon. Ipasumon yung kung siya. O sino yung lahat na involved doon na nagpasok sa simbahan kasi private property na yon. Number 1, trespassing na yon. Tapos, ginawan pa nila ng hindi maganda. So, pwede yung patawag siguro ni pastor. Pero hindi automatic na bugbugin mo, di ba? So, yun lang din ang, So, na-noted tuloy si pastor na nang bugbog. Ay, yung pastor yan sa Bible Baptist yan, Di ba siya yung pastor na nang bugbog? O di, nabisto na well known na si pastor na siya man itong nagkulata sa mga teenager, Siguro si pastor, di lang niya na-control yung kanyang dahil sa galit niya, pero hindi pa rin tama. Amen? Hindi pa rin tama na okay lang siguro, makonsider natin pag di pastor. Pero the fact kasi na pastor, medyo, pangalan kasing pastor, medyo yan eh. Di ba? Kaya sabi dito, not striker. Not striker. Okay? As we look back over its qualification, we see that each one builds upon the other. One attribute interlocks with another attribute, making for a balanced character. Balanced character. So, dapat balance. Okay, verse 3 again. Ano pang sabi? Verse number 3. Not given to wine, no striker. What
else? Anong sunod? Not greedy of filthy lucre. Not greedy of filthy lucre. Ang ibig sabihin, okay, not to serve for money. Dapat ang pastor, not to serve for money. The ministry is not a profession based on a businessman's mentality, but it is a calling and must be entered into as such. The word filthy is applied because it is money earned in a base or shameful manner. So, pag ikuha mo na yan, gi-earn mo, okay, in a shameful manner, that is considered filthy. Alright? Kaya dapat mag-ingat ang pastor. Proper ang recording, proper ang monitoring, proper ang spending. Kaya marami ding mga pastor na dahil sa money matters, nasira ang ministry. Amen? Yes, totoo ito. May mga pastor na hindi proper ang pagmanis ng pera sa simbahan. Ang pera ng simbahan, gigawa sa personal. Ang personal, para sa personal, ang sa simbahan, dapat sa simbahan. Dapat maliwanag po yan. Amen, members? Tithes and offering, wala tayong duda dyan, para yan sa pastor. Amen? Para sa pastor po yan. Pero ang mission, hindi na yan sa pastor. Ang commitment, stewardship natin, hindi na yan pa sa pastor. Hello? Ang ating mga commitment, saan napunta? Ito, lahat na improvement. Andyan po yan. Kaya sa lahat ng mga sobre, sabi ko, ang tithes, naka-specify. Ang love offering, naka-specify. Ang mission, ilang amount, naka-specify. Ang commitment, kung magkano gilagay mo dyan, dapat naka-itemize. Kung may Bible student pa, dapat naka-itemize. Para pag-record natin, klaro. Hindi mahalo-halo, hindi mamikos-mikos. Hello, amen? Kaya maglibog ang ating taga-record. Magtanong kayo, pastor, pwede ko bang malaman magkano na yung aking commitment, stewardship? Pastor, sabi mo parang di nag-balance sa aking ano. Paano mag-balance? Di mo man lagay ang amount. Amen? So ngayon, sinong i-blame mo? Kaya dapat naka-specify lahat. Tithes mo, magkano? Love offering mo, magkano? Mission offering mo, magkano? Para klaro din ang ating recording. At lahat na sobre church, naka-record po ito, nakatago po ito. Para at least klaro ito sa inyo. Kasi sabi ng Bible, not greedy of filthy lucre. Don't you know may temptation sa pera? Kapag ang pastor dili careful, masisira ang ministry at masisira ang buhay ng pastor. And I can tell you, if I could name names, mga kapatid, I could name pastors na dahil sa pera, nasira sa ministry. Kaya dapat careful tayo. Kaya kayong mga members, kung utusan kayo ni pastor, hingian kayo ng resibo, lalo na pag church na pera, huwag kayong magalit at ma-offend. Kasi for recording purposes po yan. And you should be happy kung ganyan ang pastor mo. Kasi si pastor ninyo, transparent yan ibig sabihin. Magduda kayo kung pastor niyo walang pakialam sa resibo. Yan, mag-question na kayo. Pero hanggat ang pastor ninyo maningil ng resibo sa inyo, kung tricycle man yan sa simbahan, dapat di kayo dapat ma-offend. Maliwanag ang Bible. Not greedy of filthy lucre. Protection natin itong lahat. Sa akin at para sa church natin. At para malaman natin ang purpose dito, magkano ang expenses natin for the whole year. Kasi gina-compute natin ating expenses. Para mabalance natin saan napunta ang ating expenses, ang pera, mabalance natin saan napunta. Amen? Not greedy of filthy lucre. Take note, the ministry, sabi dito, mga kapatid, is calling, not gaining. Sa totoo lang, abonado kami. Sa totoo lang dito, most of the time, abonado kami. Totoo lang. Ilan ang koleksyon natin? Ang dapat sa tiles natin, 27,000. Ang commitment ha? Ang pumasok, ilan? Sister Kim?
22? Almost 20? Oh. Ang total natin na gasto 30 plus thousand. Total. Sa resibo. Kaya nag-additional pa tayo ng mga materials. Plus, nagbigay pa ako sa labor. Nag-labor tayo kay Brother Jobin, 5,000, gibigay ko na labor. Kas po yung 5,000. Wala labot sa 30,000 plus na total expenses. Oh. Ilan lang ang pumasok? Almost 20,000 sa commitment. Sa 27, almost magkano yung deficit doon? Plus 30 plus thousand pa. Abonado pa rin tayo. Oh. Ganon. Pero sige lang. Kaya si Lord, kabaluman magbalos. Amen? Kaya never ako ma-accuse mga kapatid na nag-gain ako or no. Sabi ko, alam ni Lord na alam niya, di niya kami pabayaan. Kaya, sige lang. Okay? Basta para sa Panginoon, it's better na tayo, wag lang tayong magkuha. Okay? Kasi ang ating real gain nandun man sa taas. Alright. Not striker. Okay, next. Okay? Verse number 3. Sabi dito, filthy lucre, but patient. May dagdag ko lang mga kapatid. May isang church sa Cebu. Mayroong mga abroad na members. So, padala ng kanilang tithes, kanilang offering dito sa Pilipinas. So, di giklaro ng pastor, nagkaroon ng problema. Kasi di man giklaro ni pastor, nagbili siya ng multicab. Ngayon, di niya gipangalan niya ang registration sa kanyang pangalan. At di niya sinabi sa church. Tapos ang kanilang church, SIC registered. So siguro may problema, may miscommunication. Kasi yung nagpadala, dapat maliwanag. Kung ano man yung na-commitment nila, sinabi, pastor, para ito sa church, itong amount na ito para sa iyo at sa family mo. Dapat clear sana. Kung tithes, dapat automatic ang kay pastor. Pero kung nagsabi siya, pastor, itong kalahati nito para sa church, dapat para sa church. Ngayon, yung lahat ng padala, wala na na-itemize o saan, gibili ngayon ni pastor ng multicab, pangalan sa kanya. Nung nagdating ang membro, pastor, saan napunta yung padala? Sabi niya, gibili ko ng gibili ko ng multicab. Saan nakapangalan, pastor? Sa ako. O bakit man, pastor? Kaya wala ka mang instruction, Brad. Dapat sana, pastor, sa church yung nakapangalan. So, nagkaroon ng problema. Kaya dapat maliwanag. Kung may magpadala man, dapat maliwanag tithes and offering. At kung ito commitment para sa simbahan, dapat maliwanag. Para ni pastor ba? Kasi paano? Ngayon, nag-question. Gibili ni pastor. Nag-multicab. Pangalan ni pastor ang registration. Hindi gi-announce sa church, nagbili ako multicab, sa church ito, pero sa akin lang na pangalan. At least alam ng church kung kanino, saan ba yung property na yan, kay pastor ba personal o sa church? Nakuha nyo? Para clear ba, at least ang membro, alam din niya. Personal ba yun ni pastor multicab o sa simbahan? Kasi kung personal, walang problema yan. Choice yan ni pastor kung may pera siya, pero pag sa simbahan, dapat sa simbahan nakapangalan. At dapat gamitin para sa simbahan. O pwede man gamitin na nakapangalan kay pastor, ang registration, pero property ng church. Kaya dapat ang church ang magamit. Otherwise, maging issue. Amen? Kaya itong mga tricycle natin, temporarily, nakapangalan yan kay pastor. Pero pangalan lang yan akin. Property po yan ng church. Kasi ang ating SIC registration dito, inactive na. Napakahirap. Ang daming requirements sa ating SIC. Annually ka, magbigay ka ng, tawag dito, mag-report ka sa BIR. Financial statement. Tapos kung maglampas ka lang isang araw, bayad ka na 3,000. Tapos submit ka pa sa Davao ng
Submit ka pa sa Davao ng tawag nito. Yung doon, ipareceive mo sa SEC, yung copy. Apat yan, nakakapi. Napakakapal. Actually, nagkaroon lang tayo ng SEC registration kasi itong gidunit ng lupa ng Garcia, gi-required ako, Pastor, ibigay ko itong titulo sa iyo in one condition na dapat nakaregistered ang simbahan ninyo. Ayoko yung titulo na kapangalan sa iyo. Kaya napilitan ako mag-SEC registered. Yan. Pero at least nagkaroon tayo ng idea. Ang SEC registered, applicable lang yan mga kapatid kung meron tayong mga fund na galing sa labas. Outside fund. Kasi i-channel yan doon. Or foundation, yan. May dyan, sa SEC talaga. Okay, pero wala man tayong gina-receive na fund. Siguro magkuha tayo ng SEC registration sa sunod kung mag-apply tayo ng school. Kasi requirement na magkaroon ng school, dapat SEC registered. Ang kindergarten or mag-preschool ka or elementary grade someday, dapat SEC registered. That's the time siguro someday. But for now, wala. Kaya temporarily, yung mga tricycle natin na dalawa, temporarily ang registration kay pastor. Pero hindi ko yan i-claim. At wala akong planong mag-claim yan para yan sa Panginoon. Amen? Huwag kayong magsabi, grabe si pastor, duhagi pangalan, tricycle niya, daw giburaw gini pastor. Sige, sino mag-volunteer? Pangalan ko. Mas mabuti nga, para kung mabangga na, dili si pastor ang Don't you know, may risgo yan kung nakapangalan sa'yo. Hindi ikaw nag-drive. Pagtingin sa registration, uy, Leonardo Lai, Usita Subdivision, Barangay Suntok. Kadtuan tani si patrol. Kadtuan tani sa patrol si pastor. At kani si Leonardo Lai. Hindi man yung nag-drive automatic. Minsan, kung sino naka-registered, siya yung hanapin. Kaya huwag kayong mag-worry, church. Kung kay pastor yan, temporary. Pangalan lang yan. Amen? Church property po yan. Church property po yung dalawa. Ano pa ba? Wala naman tayong ibang sasakyan dito na church. Wala naman tayong single dito. Yun man lang so far, siguro dalawa. Kung may blessing tayo someday, kaya natin, afford tayo ng multi-cab, why not? Kasi mas gusto ko, mas may malaki-laki tayo, may 4 wheels tayo. Actually, pray ako, sana meron tayong FB 300, L300 na FB ba? Mitsubishi. Para kung may mga event tayo, punta tayo sa ibang churches, punta tayo sa mga mission. Saga, sino yung mga walang sasakyan? Sige, dito. L3. At least, close siya. Pray ako someday. Kung may blessing tayo, lagyan natin ng Liberty Bible Baptist Church, Coronadal City. Di ba? At least, may nagatakbo-takbo dito. Huwag lang nating ibangga. Kay madaling malukit, kay Liberty pangalan. Nadakip ng LTO, Liberty. He must be patient. Verse number 3. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient. Take note, patient. To be patient, sweetly reasonable, bear all reproaches, indignities, and insults. Dapat ang pastor kayang mag-absorb ng reproaches, kayang mag-absorb ng mga insult and humiliation, and belittle. Sometimes ang pastor mayroong mga ganon. Hindi exempted ang pastor, hindi immune ang pastor. In fact, prone ang pastor ng mga reproaches, humiliation, and insult. Kaya bago ka magpastor, isipin mo muna, kaya ko bang ng istorya, kaya ko bang ipalampasin? Okay, kaya ko bang i-absorb? Alright? Minsan kaya ng pastor, pero minsan ang misis nasasaktan din. Don't you know, pag giatake ang pastor, the more masaktan ang asawa? Minsan silent lang asawa, pero mas grabe ang result, ang effect doon sa asawa. Kasi ang asawa, ang babae, emosyonal yan. Minsan ang pastor, ang lalaki, kasi pwedeng palampasin, sige na lang. Kahit masakit, sige. Pero minsan ang asawa. Kaya pasalamat ako kay Ma'am Vic, na kahit kaya din niyang i-absorb.
Kasi pag nakita niya nasaktan ang bana niya, masaktan man na. Way gahibi, bana niya, pero asawa gahibi. Diyan pa kayo, members? Oo. Tistingin niyo ba maging pastor's wife? Isa lang katuig. Sige. Sino mag-volunteer? One year lang, 1 year. Umpisa January 1, matapos kontrata December 31, 2024. Para ma-experience nyo ano ang buhay ng pastor's wife. Bago kayo mag-judge. Hindi biro. Galing pa lang sa trabaho ng sekretary, o ano pa, personal wardrobe ni pastor. Pag mag-alis yan si pastor, nakalista, pila ka bilog pulo, pila ka bilog medyas, pila ka bulog t-shirt, pati brief, ginalista na, pila ka bilog, 3, 4, paniyo, pila ka bilog. Amo na kasawa sa pastor. Naka-itemize na tanan. Para pag uli, i-check na. O, kumpleto pa ba? O, di na tong pulo mo, di na tong t-shirt mo nga, kulang na ni. O, paniyo, 3, di ipadala ko nga, isa na lang, di ng 2. O, kung asawa ka nga, wala ka gatiman, o wala ka pakialam, ubos tanan bayo sa bana mo. Kaya di po biro, dili joke ang magiging pastor's wife. Hindi lang nasa church na trabaho, hindi lang sa spiritual, pati sa practical na mga bagay. Kasi siya ang assistant ng pastor, siya ga-assist. Asawa siya at the same time, pastor niya iya ginaserbisyuhan. Kaya kung patient ang pastor, patient din ang asawa. Pero may mga asawa po sa pastor, mas isog sa pastor. Pag-iaway sa pastor, sino na, ha? Bantay lang ng pastor na magiging. Oh, bira-birahan niya rin sa text. Oh, meron din akong nakilala ang asawa ng pastor na grabe po. Ratatat, ada machine gun man dayon, bira-birahan niya dayon. Oh, siya rin mabalos. Bana niya, kalma lang, pero siya, oh, way pagkabalos to ka isa, 3 na iya ka text, way pagkabalos to gina-textan niya. Oh, grabe man. Pero sabi ng Bible, patient. Kasi di natin mawin ang tao pag idaan natin sa emosyon. No? Ma-realize ba natin, mali pala yung response ko, pero it's too late na. Nandun na, nakatalab na eh. Naka-response ka na, naka-text back, nakabitaw ka na. O kaya, the best weapon daw is to be silent. No, the best daw na pang-alkontra natin, minsan sa mga tao na nag-bas sa atin, is to be silent. And that is the sign of mature person. Kapag ka marunong ka nang mag-control sa sarili mo, that is a sign na mature ka na. Pag, ang opposite naman, pag ratatat ka kaagad, that is a sign of immaturity. So, saan ka sa dalawa? Amen? Ikaw lang kabalo. So, hindi lang sa pastor, tayong lahat po, mga kapatid. No? Ianuhan tayo na dapat be patient. No? Be patient. No? This does not mean that he is to be a pushover and permit others to run and roughshod over him. No, he is to be strong and stand his ground, but not in a get even with kind of spirit. Okay? So, wag daw tayo. Wag ibig sabihin na pabayaan na lang natin. Pero dapat maging strong daw ang isang pastor. No? At wag tayo mag-get even. Mag-get even. Alright. So, basahin natin ang James. Alright? James chapter 1. Ito yung admonition sa ating lahat. Ito yung gusto ng Panginoon na every time meron tayong mga tao na gustong mag-humiliate sa atin, sa atin mga kapatid, ay dapat tayo, ito daw ang ating response. Okay, beginning verse 1, let me read. James chapter 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Ito yung dapat ang ating response, no? Kung meron tayong mga diverse temptations.
But let patience have her perfect work, that he may be perfect and entire, wanting nothing. Verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Verse number 6, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass he shall pass away. Verse 11, for the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So ito yung promise ng Panginoon, okay, sa ating lahat. Kapag tayo lang po ay mayroong mga ma-encounter na mga diverse temptations, ang ating response is, dapat tayo maging mahinahon. At ang promise ni Lord, verse number 12, na pag nag-endure tayo, meaning na-overcome natin yon, hindi tayo nag-get even, hindi tayo na-overcome natin, may promise ang Panginoong Diyos sa mga taong patience. Oh, ano ang kanilang reward sa mga taong patient? Sabi niya, receive the crown of life. Amen? Sino kayang maka-receive nito, no? Makapasa kaya tayong lahat dito? Maka-receive kaya? Meron kaya taga-Liberty Bible Baptist Church na maka-receive ng crown of life? Kay mga patient sila? Wow. Patient. Napakaganda, no? Galinya. Puro taga-Liberty. Wow, palakpakan natin, sabi ni Lord, palakpakan natin taga-Liberty, mga patient. Hindi sila. Makasabi natin, sana all. Alam niyo, itong virtue na patient, napakahirap ba yan? Yung pagiging patient, nahirap yan i-develop. Amen? Kasi by nature, talagang, ano tawag doon? Parang proactive. No? Kanang mag-response ka agad ba? Gusto natin mag-retaliate ka agad. No? Pero, sikapin natin by God's grace na sana po maging patient. No? Sabi ng Panginoong Diyos, kasi merong crown, merong reward doon po sa mga patient. Verse number 3. Verse 3, again, balik tayo doon sa 1 Timothy. 1 Timothy. Alright. Chapter 3. Alright, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient. Next, not a brawler. Ano itong brawler? From the word brawl. Brawler. So similar lang ito sa striker. Halos magkapareho sila. Ibig sabihin, to quarrel or fight. Pag sinabing brawl. Brawler, ito yung tao. Quarrelsome siya or fighter. So kanina, striker, physical. So similar lang. Dapat ang pastor, okay, sabi ng ating binasa, not a brawler. So hindi siya involved sa kung ano mang mga away-away dyan. No? Mga kapatid, not contentious. He is not to have brawling spirit that is produced by tarrying long at wine. So ito parang brawler, influence kunti sa wine. Yung striker kanina, talagang emotion lang talaga. Pero itong brawler, may influence sa wine.
na parang na-provoke siya ba? At nakaano siya dahil may ano. So mahirap, no? Kaya dapat iwas talaga ang pastor sa wine. Kasi ang tendency po yan, magkaroon ka talaga ng away. Pagka na-influence ka na sa alak. Siyempre, di ba? Saan ba nag-uugat ba ang mga away? Kapag ang tao ay nakainom na, tama? Oo, doon. Kaya sabi dito, the spirit of wine. Okay, sabi pa dito, some pastors preach with the spirit of contention that causes a spirit of aggravation instead of edification. So may mga pastors din na nag-preach out of contention. Kung baga, ginagamit na ang pulpit na parang, ano nila ba, shield nila or protection nila para mo attack sa ibang tao. Gamitin nila ang pulpit. Authority nila na diyan sa pulpit nila, i-malign ang tao. Karakteryasin nila, ito na pastor, si ano, ganyan. Hindi dapat. The pulpit is supposed to be the place of edification, not contention. Kung may personal ka na galit sa isang tao, sa ibang venue mo gamitin. Okay? But never sa pulpit. Never sa loob ng simbahan na mag-atake ka, mag-assassinate ka ng karakter ng isang tao or person. Kung meron kang membro na kagalit o may something ka, call her attention or his attention in the office, but never on the pulpit. Amen? Because the pulpit is not the place for personal issues. But mga kapatid, like I said, sa 20 years ko na pagpastor, may mga pastor din akong alam na ginapautwas nila sa pulpito. No. Aking sila sa membro, sa pulpito, kulang na lang pangalan, pero andun na lahat. O hindi dapat. Amen? Kasi the pulpit is supposed to be the place of encouragement and edification. Yes, there is rebuke. Pero pag personal na, iba na po. Amen? Kaya dapat maliwanag po. Personal opinions and whims are not to be permitted in the pastor's character and messages. Sunday school pa lang, wala na eh. Wala na si pastor. Sabog na si pastor, gaumpisa na si pastor. Sunday school time pa lang. Part 2, divine service, part 2. May part 3, pagkahapon. Part 3. So, mag-isip-isip ka na, membro. Magpatuloy pa ba ako dito? Parang hindi na word of God ito. Parang hindi na word of God ang naririnig ko sa pulpit namin. Di ba? Kasi dapat word of God. Amen? So, sinasabi, kung ga-preach ako para sa mga members, ito sinasabi ko rin para sa mga pastors. Para kami din ma-remind. Amen? Para alam ninyo ano dapat ang pastor. Para malipat man kayo sa ibang lugar, mapunta man kayo sa ibang lugar someday, at least may idea na kayo na ito dapat ang pastor na hanapin ko. Hindi lang basta-basta i-consider mo, ay okay simbahan, ay okay Bible Baptist din katulad sa amin. No, i-consider mo rin ang karakter ng pastor. Kasi importante yan. Importante yan mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, okay lang. Kasi malapit dito, mag-transfer naman ako, malayo naman sa bahay, gasto na naman. Agwantahon ko na lang ng ugali sa pastor dira. Sige na lang, paugat na lang. Hindi dapat ganun. Dapat ma-feed ang soul mo. Hindi for convenience lang. I-consider mong spiritual life mo. Mag-grow ka ba? Dahil sa pastor na ito, sa spiritual life mo. Ma-feed ka ba? Yun dapat ang issue. Amen? Alright? And then, before we end, mga kapatid, is that, look at verse 3. Verse 3 pa rin tayo. Verse 3. Not covetous. Not a brawler, not covetous. Ano ito? Ano po ito? Not to be covetous, not self-righteous or self-centered. Okay? Mag-ingat tayo sa mga pastor na yung lagi sinasaba, me, myself, I. Me, myself, I. Mga personal pronoun. Me, myself, I.
is never to be displayed in the ministry. Take note, ministry is serving, not gaining. No? Ministry is serving, not gaining. Hindi dapat self-service, ang pastor. Okay? Self-serving. Ano pa? Sabi dito, the spirit of covetousness and the spirit of hospitality cannot be a part of the same heart. So hindi pwede, no? Magsama ang covetousness at hospitality sa puso ng pastor. Okay? Kaya, hindi pwede ang pastor mag-demand-demand. Gabi, bakli nyo ako sang amuni. Oh, patindugin nyo ko balay, bakli nyo ako sang amuni. Hindi na yan dapat. Parang masyado na yung... Hello, amen? That is covetous. But we cannot deny, may mga pastor na rin na luho na rin. No, may kilala akong pastor na gipatrain niya ang kanyang assistant pastor. Oh, doon sa Maynila. Para pagbalik, yung assistant niya pastor, mitingo niyang mga men. Pero kayong assistant pastor, nag-usap na kay pastor. Na, Brad, amuning need ko. Tapos, Brad, amuning i-meeting sa mga men, Brad, ha? Amuning ihambal nga, need na kun. O, kita mo na. So, katong assistant pastor niya, church, amuning need sa atong pastor, amuning nakita ko nga need. Anong nakita nga? Nag-istorya kayo na sila kay pastor, scripted na, naluto na. Oh, may ara na sila. Hello, nakuha nyo? Do you think that is godly? That is covetousness. Di yan karakter ng totoong pastor kasi ang pastor, servanthood ito. Hindi boss. Hindi tayo superior. Dapat servant spirit. Si Jesus Christ, wala siyang luxury. Pasalamat tayo ngayon sa privilege ng Panginoong Diyos. Nagkaroon tayo sasakyan. Nagkaroon tayo ng privilege, makasasakyan. But Jesus Christ before, most of the time, galakad lang siya. Dusty road, rocky road. Hindi siya nakatikim ng convenient, comfort. Sabi nga niya, may tao gustong mag-follow sa kanya. Sabi niya, foxes have holes and bird have nests, but the Son of God has nowhere to lay His head. Mas maganda pa yung mga fox, may holes sila. Mas mapainan pa daw yung mga birds, may nest sila na makarest sila, mataguan nila. Pero ang anak ng tao, which is Jesus Christ, ay walang mapaglagyan kahit unan sa kanyang ulo. That is the statement of the Lord Jesus Christ. That means walang luxury sa kanya. Pero mga pastor ngayon, tingnan mong buhay. Wala nang kaibahan sa mga politiko. Masyado ng garapalan. Dubli-dubli lang mga sasakyan, dubli-dubli mga bahay. Ang iba, dubli-dubli din asawa. That is true. Wala na yung real identity ng pagiging pastor. I'm not saying na dapat ang pastor hindi dapat makasasakyan. I'm not saying na ang pastor hindi dapat magkaroon ng matinong bahay. Kailangan din, why not kung kaya man lang. But never ka mag-demand. Kung nakita ng member mo nga, kasi pastor, kailangan din natin, tulungan natin ang bahay, kawawa naman. Komportable tayo sa ating bahay, si pastor naman, kawawa naman yung sira niya. O ano? And that's the discretion of the member. But dapat hindi ka mag-demand na, mga membro, grabe, 20 anyos na ko pastor sa inyo, why ko nakita nga ko, ano? Why ko ginabatsyagan niya, ginapalangga niyo ko, akong balay, why niyo gina... Ay, no klase. Kapabati-bati ka sa mga membro mo. Hello, ara pa mo? Not covetous. Si Pastoro, nami sa lakyan ni Pastor ba, Montero, tapos kapalamig-lamig pa, kami tari, gatamantinir tricycle. Sino nagsabi, akin yan? Be. Amen? Ni piso wala kaming pira dyan ni Mambik. Privilege lang yan, giiwan ni Mama sa amin. Alam niyong lahat yan, hindi yan amin.
Kaya number one, di kami ka-afford yung sasakyan na yan. O si Gladys, andyan man si Gladys. Witness yan. Una naming sasakyan, nabili, Volkswagen. Volkswagen. Oh. Kung alam niyo ano ang Volkswagen, ang ibang pangalan, Beetle, Bao-bao. Yan ang unang sasakyan namin. Maranyon pa. Nabili ko, 16,000 sa pari pa. O sa Jinsan. Oh. Pari ang tagiya. Oh, 16,000. O gibili. Oh, praise the Lord, talagang excited ako tuwang-tuwa. For the first time, nakadrive ako 4 wheels. Bahala ka kahulog sa kanal, kaya practice pa lang sa swino. Sa basakan, okay lang. Kaya 4 wheels man eh. Oh. Gakapatay-patay doon ang, gapractice kami doon sa swino. Gapatay ang, kaya di ko ma-timing, ang kanyang clutch. Oh, tapos may gasunod doon, sige na busina. Yung ginabusinahan ka, damor ka ma-pressure. Damor ka doon, sige ka patay-patay. Pambihira. O si Mami, gaugta sa ako, sige na, sige, yung sa likod. Malay ko ba alam ng tagalikod, practice pa ta. Pasensya ka doon, practice pa ko. Sala mo na, sunod-sunod ka na sa akon. Pero happy. Abot pati buli, mga kapatid. Aleximo. 2006, nag-host kami ng Ladies Fellowship. Dala ko sa Aleximo. Kasaka mas Aleximo, bisan taklado na. Bisan wala na jitor. Wala. Enjoy man. Perti ka ulan. Kusog-kusog ulan. Daw, zero visibility. Pundo kami ni Mambig sa Pinggo. Di na makaya. Di makaya sa wiper. Gisarado namin yung lahat na bintana. Kaya magpasok ang ulan. Perti ka init. Ulan, pero ginapamalas kami sa sulod. Uy, aircon mo. Gisarado mo ang, tito doors na lang yan. Dalawa man ang pertahan yan. Grabe experience. Nahulog pa kami sa manhole. Mabuti na lang kay magaan. Buli ka na iba, kay nahulog sa manhole ang isa kong katayr. Mabuti na lang kay magaan. Kaya na 3 katao ang buli sa Volkswagen. Di ba? Sige lang, tiis-tiis lang. Gi-upgrade ni Lord. Yun, naka-van. Kahit inasundog, ano man na imo sa lakyan, pastor? Magulak man sa purlon. Una, bao-bao. Sunod, gipangalanan, pastor, purlon man ilang taon imo sa lakyan. Sa kadamo, sa model, pastor, purlon man imo. Hikayan ko sa iba nga, pastor, pag parking ko rito. Pawala na lang ko, pero hikayan ko nila. Parking ko sa Mount Calvary. Kaya, balaan mo, ang kurmaga mo sina. Sige lang, agwanta lang ta. Ihatag mas Ginoo, amen? Pero pinakatuig man namon. May 8 years man to. Blessing man. Mga kapatid, yung blow. Tiis lang. Sino mag-expect? Makatilaw man ta sang i-upgrade ni Lord. Karon wala pa may problema. Ang nag-monthly, si mama pa. Yun ang totoong blessing ba? Death no sorrow. Amen? The blessing of the Lord, addeth no sorrow. Hindi ka pabudlayan. May monthly man, pero at least si mama nag-monthly. Isang piso ay kami nag-monthly. Praise the Lord, last May, na-impas. Pwede ko na naibaligya ka nung kabag-upgrade naman ko. Istoryahan ko lang si Ferlie. Niya. Amen? What a blessing. Ay, mag-ano lang tayo, hindi magdali. Presyuron mo pang mga membro. Church, kuhain lang ko niya, bisan si kanhan lang. Mga pastor nga, covetousness. Ingat tayo mga kapatid. Gamitin ni Satan yan minsan. Hindi natin namamalayan na naging covetous na tayo pala. Na kahit hindi need, gusto natin. Kahit hindi necessary, ginagawa natin. Napipiga ang mga membro. Hindi dapat ganun. Dapat enjoy lahat mag-serve sa Panginoong Diyos. Kasi ang blessing darating lang. Pag nakita ni Lord ang hard work mo, gamitin yung mga tao. Kahit di ka na mag-demand, ma-feel nila yan. Pag na-feel nila ang love mo sa kanila at pag-care, na-feed sila ng tama, sila na someday gagamitin ni Lord para sa iyo. Gawin mo lang trabaho mo. Maintain a servant spirit. Amen? Not covetous, mga kapatid.
Kaya, pray namin ni Ma'am Vic, sige lang, ano tayo? Kung titinan natin, ang layo ng ating narating. Compare nung una marami yun, 300 lang, ang offering. Wala pang proper building. Ngayon pa tayo, andyan ang Panginoong Diyos. Kaya, walang dahilan, di tayo magpatuloy. Amen. Praise the Lord. Let's continue this. Next Wednesday sa ating pong series study. Tayo po tayo, please. Let's pray. Lord, salamat this evening. Salamat for your blessing, guidance, and attentiveness. Na Lord, na-remind kami. Hindi dapat i-skip ito na lesson, kaya importante ito.